Sa kabilang banda, gaya ng ipinangako ni Mamila, nagseto na isang family dinner ngayong gabi dito mismo sa mansyon niya. The entire setting was carefully prepared, from the elegant table set with crystal glasses and porcelain plates to the flowers meticulously arranged in the center. The occasion was supposed to officially introduce Fiang and me to each other, pero hindi ko na iwasang mapaisip kung bakit nag-iisa lang tong kaharap namin ngayon. None of our family members were present. Sa bagay, nabanggit sa akin ni Mamila na namayapa na ang mommy ni Fiang na siyang nakipagkasundo raw noon kay Don Miguel, pati ang lolo niya, para i-match kaming dalawa. It was strange to think that a deal like that had made so long ago, especially knowing that her mother was no longer here. Yung daddy naman niya na si Geraldine Conrado ang usapan na yon. Hindi ko siya kilala ng personal pero kilalang ang pangalan nito sa mga balitang kumalat noon na hanggang ngayon ay tanda ko pa. Ang sabi marami itong naging asawa. Di ko nga lang alam pang ilan na yung kinakasama nito ngayon sa dami na naging eskandalo nito. Parang bawat isa sa anak nito iba-iba ang ina. Isang bagay na bulong-bulungan kaya't kahit hindi ko balaking alamin, kusa akong naririnig. Di ako tsismoso, pero ang kwentong yun kasi kahit saan ka pumunta maririnig mo. Iba ang ina ni Fiang at iba-iba rin ang mga ina ng tatlo pa nitong kapatid. Yun ang pagkakaalam ko. Baka mamaya niyan kasi masabihan na naman akong tsismoso. Ganun pa man, dapat man lang sana. Sinamahan to ngayon ng daddy nito o kaya ng ilan sa mga kapatid. Tahimik tong nakaupo sa dulo ng mesa. Mukhang tahimik at kalmado kahit kami lang ang bisita. Nakasuot siya ng simple pero eleganteng damit na lalong nagpatingkad sa kanyang kagandahan. Mamila, always the gracious host, greeted us warmly at sinenyasan niyang doon sa tabi ni Fiang ako maupo. Of course, dahil masunurin, mabait at gwapo akong apo, sumunod ako. Umupo ako sa tabi ni Fiang habang inihain ang unang pagkain. Tahimik at puno ng anticipation ng kapaligiran, nakatuon ang atensyon ng lahat sa amin ng dalaga. Salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi, Fiang. Mom Lila began gently patting Fiang's hand in a reassuring gesture. We're delighted to have you here. Thank you, Mrs. Villar. It is an honor to be here with all of you. Saglit gumalang tingin ni Fiang sa pamilya ko. Hanggang doon sa cute kong sister-in-law na si Paula na binibaby ni Ashton sa pagkain. Habang nagbabatian sila, nag-focus ako kay Fiang. Gusto kong mag-ala faithfully na sa isang babae lang nakatingin. Kaya naman tinuon ko ang atensyon sa kanya. Hanggang bumaba ang tingin ko sa suot nitong ivory color dress na medyo umikli dahil nakaupo ito. Di na naman maiwasang maglakbay ng utak ko sa ibang mundo. Pinuno ng isip ko ang mga imahe na hindi ko dapat i-entertain dito pero hindi ko mapigilan. Naisip ko na wala siyang ibang suot. Yung heels lang habang sinasakop ko ito. Naramdaman ko ang paninikip ng pantalon ko. Bahagya ko pang pinilig ang mukha ko, sinusubukan na mag-focus. Ngunit nagtagal ang imahe at nang aasar sa akin. Ano kayang itsura niya? Ano ang mararamdaman niya habang takong lamang nitong suot at nakabukas sa mga binti niya para lamang sa akin? Inabot kong inumin ko at tinunggayon agad hanggang sa masimot ang laman ng baso. Dahil doon naagaw kong atensyon nilang lahat. You okay, son? May pag-aalalang tanong sa akin ni Dad. Tumango ako at bahagyang ngumiti sa kanila para di sila magduda sa mga bagay na tumatakbo sa isipan ko. Yes, Dad, ayos lang ako. Buhay pa naman. Buhay na buhay pati yung nasa baba ko. Nagpatuloy ang dinner namin sa pamamagitan ng pakikipagkwentuhan nila kay Fiang. Nagpaliwanag ang dalaga kung bakit di niya kasamang pamilya nito dahil may kani-kaniya raw tong inaasikaso. Nang matapos ang dinner, kumilos naman si Mamila para kunin ang ilang dokumento at i-orient kami sa kasunduan noon ni Don Miguel at ng mommy ni Fiang, pati na rin ng lolo niya. I stared at the documents spread out in front of me and Fiang, contracts detailing our arranged marriage and the merging of our companies, Azuma Entertainment and Cast Cinema. Naalala ko tuloy ang kwento ni Mamila na tulad ni Paula, bata pa lang din si Fiang, pinagkasundo na ito ng kanyang ina at lolo, ang yumaong si Mr. Bernie Conrado. Magkaibigan daw kasi si Don Miguel at si Mr. Bernie, kaya hindi na rin nakapagtatakang nakilala ng pamilya ni Fiang ang pamilya namin. But it's not just about the marriage, it's also about the business. On paper, it sounds like a great idea, but behind the smiles and formalities, I know there is a deeper reason for this arrangement. Recent reports have shown that Con Cinema is in dire strait.
Karamihan sa mga pangunahing namumuhunan nag-pull out dahil sa mga iskandalong kinasasangkutan ni Mr. Geraldine Conrado, ang pinuno ng kumpanya. Pero hindi naman ito bagong balita. Con Cinema has been on a slow decline for a while now, and now they are on the brink of total collapse. Kaya hindi rin nakapagtataka na wala man lang pagtutol ang mga Conrado sa arrangement na to, maliban kay Fiang. Yes, hindi man verbal pero ramdam ko ayaw nito sa akin, at ramdam kong wala lang tong choice niya kaya't narito ngayon sa harapan namin. After discussing the terms of our agreement, Mamila dropped the next bombshell, the date of our engagement. Next month na ang engagement party niyo mga anak. Anito sa amin ang dalaga. Mamila was the epitome of grace as she laid out the details. The engagement was set for a month from now at ito'y magiging isang engranding okasyon na dadaluhan ng parehong mga pamilya at pangunahing mga kasosyo sa negosyo. Nakakatuwang isipin ang tungkol sa pagiging engaged, lalo na kapag lahat ng to'y binalak ng iba. Di ko maitatanggi ang pressure na dumating sa pagsasaayos, na hindi lang kay Fiang, kundi pati rin sa kinabukasan ng negosyo ng aming pamilya. Pero syempre aaminin ko, may excitement din akong nararamdaman dahil once nakasal na kami, lahat ng ini-imagine ko sa isip ko, pwede nang maging totoo. Sa kabilang banda, engage. The word still feels surreal. Kahit isang buwan nang lumilibas, dapat nagdiriwang kami ngayon or kahit ako man lang sana ng masaya. Pero ito ko, kinakailangan harapin ang usap-usapan ng mga tao. Our engagement party was supposed to be a grand celebration, pero dahil sa mga kumakalat na bulong-bulungan, napilitan kaming gawing pribado na lamang lahat. Di lang kasi kami ang pinag-uusapan ni Fiang. People cannot seem to wrap their heads around why we chose Con Cinema of all companies to partner with. They say it's a sinking ship, a once great name, now in the brink of collapse. Well, hindi lang yun ang issue. Isang article pang kumalat at nung pagkabasa ko na what the? Talaga ako. Sinasabi ron na nakipaghiwalay daw si Fiang sa nobyo nito na kilalang engineer para lang i-grab ang opportunity na maisalba ang kumpanya sa pamamagitan ng pagpapakasal sa akin. Di ko nga alam na may nobyo siya eh. Wala kasi kaming usapan ni Fiang. Simula na ma-engage kami noong nakaraang buwan, di pa talaga kami nagkikita hanggang ngayon. Ang masakit pa, wala akong mahanap na paraan para kontakin siya dahil binlock niya yung number ko. Hindi ko rin matunto ng mga social media nito. Sir Indigo, napalingon ako sa pintuan ng opisina nang marinig ko ang boses ni Jonas, ang bago kong assistant. Ilang buwan pa lang tong nagtatrabaho sa akin. Napaisip ako saglit. Naalala ko tuloy si Serafina, yung dati kong assistant. Si Serafina magaling sa trabaho dito sa kumpanya. Magaling din gumiling at mag-twerk. Pero nagkaroon kami ng seryosong pag-uusap ni Daddy nang nalaman niyang may gusto to sa akin. Na-date ko pa nga siya ng ilang beses noon, pero nang mabalitaan niyo ni Daddy na pagalitan ako ng husto. Ang bilin pa sa akin, ilipat si Serafina sa production team para daw maiwasan ang iskandalo. Sakto naman panahong yon, nababanggit na sa akin ni Mami lang engagement ko kay Fiang, kaya't pinaiiwas nila ako sa pwedeng makalikha na iskandalo. Pinatong ni Jonas ang bouquet ng bulaklak sa ibabaw ng mesa ko na siyang pinabili ko kanina. Okay na ba to, sir? Tumango ako sabay baba ng cellphone ko sa table para tigilan na ang pagbabasa ng iba't ibang komento sa internet tungkol sa engagement namin ni Fiang at sa pagbagsak nilang kumpanya. Pwede na yan, malalanta lang din naman eh. Nagpabili ako ng bulaklak dahil pupuntahan ko ngayon si Fiang sa Con Cinema. Ayaw niyang i-unblock ang number ko. Ayaw niya rin akong makita kaya't yun lang ang paraan na naisip ko para magkaharap kami. Ako kasi ang kinukulit ni Mom at Mamila sa status naming dalawa. Tuwing uuwi ako ng bahay, lagi akong tinatanong ni Mom and Dad kung kamusta na kami ni Fiang. Maging si Mamila nagpapadala sa akin ng messages kung kinikilala na raw ba namin isa't isa at anong lagay namin. Pero wala akong masabing update sa kanila dahil pakiramdam ko sadyang iniiwasan ako ng dalaga. Pag-alis ni Jonas sa opisina, tumayo na ako sa upuan para mag-ready. Sinuklay ko ang buhok ko, inayos ang kwelo ng shirt at pati na ang coat ko. Di rin pwedeng mawala ang mouth spray dahil ayokong amoy kape ang hininga ko. I had several cups earlier because I was so sleepy. Gabi na kasi ako natulog kagabi. Just spent the night revising the presentation I asked Jonas to prepare. I didn't have the heart to send it back for revisions because I reviewed it late and figured he'd probably be asleep by then. If I waited until the morning to have him fix it, it would be too late since the presentation was needed first thing in the morning. Kaya't ako na lang nagpakapuyat para ayusin yon.
When I arrived at Con Cinema, muli kong inayos ang sarili ko. Tinignan ang mukha sa salamin. Nasa tabi ko naman ang bulaklak sa shotgun seat. Nakanda akong humarap sa wakas kay Fiang pero bago pa ako makalabas ng sasakyan, nakita ko na ang dalaga. Naglalakad to palabas ng gusali. Nakadikit ang telepono sa tenga nito. Malinaw na nasa kalagitnaan ng pag-uusap. Di ko maiwasang sundan siya ng tingin habang papunta siya sa sasakyan na naghihintay sa kanya sa harapan. Sasakyan niya yon dahil yun din ang gamit niya nang gabing pumunta siya sa mansyon ni na Mamila para ipakilala kami ng opisyal. Umupo ako ng mas tuwid at nagmasid habang paalis ang sasakyan nito. Instead of getting out and waiting at Con Cinema, I decided to follow her. I kept my distance, tracking her car through every turn. To my surprise, she eventually stopped at the A Power Hotel, a well-known hotel. I couldn't help but wonder, what is she doing here? Since I knew the hotel's owner, Francis Alcantara, I figured I could use that to my advantage. Iniwan ko na lang muna ang bulaklak sa loob ng sasakyan ko, lumabas para sundan si Fiang sa loob. As I walked into the A Power Hotel, I was already on edge, but nothing could have prepared me for what I saw in the lobby. Fiang was there, and I stepped through the entrance. May nakita akong lalaking lumapit sa kanya na may malawak ng ngiti. Pinulupot nito ang mga braso sa isang mainit na yakap at nadurog ang puso ko habang pinagmamasdan ang ginawa ng mga to. Peste, sino yun? Namuo ang galit sa puso ko na makita ko si Fiang, nakangiti pabalik sa lalaki. Inabot ng lalaki sa kanya isang bouquet ng mga bulaklak at tagpalitan sila ng ilang salita na hindi ko masyadong marinig sa kinatatayuan ko. Kumukulo ang dugo ko sa sobrang lapit nila, sa pagtawa nila at sa magkahawak nilang kamay habang naglalakad patungo sa elevator. Kung ano-anong tumatakbo sa isipan ko habang pinagmamasdan sila papalayo. Are they heading to a room together? The idea of them alone in a hotel room sent a wave of frustration through me. Di ako po pwedeng tumayo lang at manood. Determinado akong harapin ng mga to. Mabilis ako naglakad patungo sa kanila, humarap sa lobby. Habang papasok sila sa elevator, bigla akong sumigaw. Fiang! Pinutol ng boses ko ang ingay sa paligid ng hotel. Pilit tinatakpa na matinding pag-aalala at galit na namumuo sa loob ko. Nahinto silang pareho at namilog ang mga mata ni Fiang nang makita ko. Her beautiful mouth slightly parting in shock, her gaze locked with mine, and I could feel the weight of the situation hanging heavily in the air. Umakbang ako papalapit sa kanila. My eyes first locked onto Fiang. I took in every detail of her elegant dress that clung to her beautiful figure, showcasing the care she took in her appearance. My heart raced as I tried to maintain my composure. Tsaka ko nilipat ang tingin sa lalaking katabi nito. It took me a few seconds before I recognized him. I knew for certain that he was the engineer mentioned in the article as Fiang's boyfriend, now an ex. Di ako pwedeng magkamali dahil nag-research ako tungkol sa lalaking to matapos kumalat ng article na yon. Pero ang tanong ngayon sa isip ko, bakit sila magkasama? Gayong opisyal na kaming engaged ni Fiang at kuminumpirma na rin sa article na hiwalay sila. Niloloko ba nila ako? Binalik ko ang tingin ko kay Fiang. She looked at me at nanginig ang boses ito na muling magsalita. Indigo? Bakas ang pagkabalisa sa kanyang mga mata. A silent dance of fear and uncertainty. Ibang-iba sa matapang na Fiang na minsan kong nakasayaw sa kasal ni Ashton. Yung pagiging fiery niya, yung biglang natunaw ngayon. Ito ba yung ex-boyfriend mo? Yung engineer? Sumenyas ako sa kasama nito. Kumunot ang noo ng lalaking yon, halatang naguguluhan sa sitwasyon. Fiang, babe, what's happening? Sino siya? I let out a bitter chuckle at the way he called Fiang. Babe, I asked, my voice laced with sarcasm. So ikaw ngayon? Pero di ba hiwalay na kayo? The man remained silent. I turned my gaze back to Fiang with a hint of arrogance. Nilagay ko ang aking mga kamay sa bulsa ng aking pantalon. Ang aking tindig matikas at mapanghamon. Tinatanong niya kung sino raw ako. Ikaw ba ang sasagot? Or should I introduce myself to him? Fiang's POV. Huwag ka na mag-inarte, Fiang. Magpakasal ka sa ayaw at sa gusto mo. Ang pag-iisip na pakakasalan ng isa sa kambal na Azuma, Indigo Castagner Azuma, parang isang malupit na biro at hindi matatapos. Kahit papano kilala ko siya sa pangalan. Paano hindi? Ang Azuma Entertainment ang isa sa nangunguna sa industriya at hindi lang ito. Ang Azuma Tower Mall, Azuma Company at Azuma University ilan lang sa mga sangay ng kanilang negosyo.
The Azuma name stretches into every corner of our world, and their influence is undeniable. Kahit na hindi ko pa siya kilala ng husto, his name is synonymous with prestige and respect. Associating with the Azuma family seems like a boost of credibility you cannot ignore. Walang sino mang negosyanteng aayaw kapag na-offera ng pagkakatong makatambal ang mga Azuma. Dahil ang bawat proyekto at negosyong kanilang pinapatakbo, tila nakaukit ang kanilang marka sa kasaysayan. I look around at the mess of papers and reports, but they feel so trivial right now. My heart and hands are tapping absent-mindedly on the desk, trying to distract myself from the racing thoughts. The computer screen in front of me is filled with documents I cannot even begin to process. My mind is too tangled up with my father's ultimatum. He made it clear, this marriage is our last chance to save the company, na siya rin naman ang may kagagawan kung bakit pabagsak kami. But it's not just about the business. It feels like my entire future is on the line, dictated by someone else's vision. The thought of giving up my own dreams and desires for this arranged marriage is suffocating. Mahal ko ang mommy ko, pero di ko maiwasan na magdamdam ngayon sa kanya. Paano ba naman nito ko lang nalaman ang tungkol sa arranged marriage na to? At ang magaling kong ama na puro pambababae ang alam, di man lang ako inorient. Gayong alam naman palang tungkol dito nung bata pa ako. Nung buhay pa ang mommy ko. Tinago niya sa akin ang tungkol doon dahil baka raw ma-pressure ako, maisipang mag-asawa ng iba o magpabuntis na maaga para makatakas sa arrangement. Pero nitong nakaraang taon, pinaalam niya na magsimula ng iskandalo sa Consinema dahil sa kanya. Dahil ng unti-unting pagbagsak namin, tsaka niya ako kinausap tungkol sa arranged marriage ko kay Indigo. Noong una hindi ko seryosong sinabi nito, lalo na't nung nakaraang taong nalaman ko yon kasi simula pa lang din ng relasyon namin ni Elias. Kaya sinantabi ko muna ang tungkol sa arrangement. Pero habang lumilipas ang panahon at ang patuloy na problema sa Consinema, mas lalo kong pinaalalahanan ni Daddy sa dapat kong gawin.